Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Balikan po natin ang Blue Ribbon Committee. Privilege speech ni Senator Erwin Titulpo. Delivered on September 14, 2025 entitled Philippine Contractors. Ayan, panoorin po natin guys ang mga anomalya at investigasyon. Alright, let's get it on. Thank you. I think very vital yung dalawa, tsaka si JM Ramos. Ano po ang papel talaga ni JP Mendoza dito? Engineer Bryce, sige, tuloy nyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na BODOS? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Mr. Chair, baka if we can also subpoena that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor. Nandito siya. Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat po. So, basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may tatanungin din ako sa iyo. Opo. Sige, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee. Because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yan nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100, lampas na yan Hindi po. Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita. Yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag na maayos. Pero, tanong ko, Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang, pero gagawin nyo yung proyekto eh. Ito, wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni Boss, honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Engineer Alcantara, DE. Sabi mo, Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Engineer Alcantara, para mabawasan na nyo, turuan nyo na kami, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, meron bang mas mataas opisyal ng DPWH? Meron bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po. Wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yussi Kati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati kung sino po kasi hindi po Yung wala po sa level. Hindi nyo alam kung sino? Sa level nyo? Yung pong regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP, sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong USEC ang sinasabi nyo may alam nito? Yung mas mataas sa inyo? Hindi po, ang sinasabi ko po, tinatanong nyo po dati sila Yussi Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor.
dahil nung huling appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dal siyang dokumento. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na-documented, dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon? Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Pagdating po sa funding, Your Honor. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong Ghost Project yan, talaga pong wala po akong alam sa Ghost Project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may Ghost Project, wala ka rin alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung asan po ng yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. Magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up for this round, Mr. Chair. Engineer Alcantara, kayo yung inyo pong distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization in disbursement. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Nakakaano, Mr. Chair, mag-wind up na po ako. Doon daw pa kasi, kahit na halimbawa, 30% pa lang ang progress billing ng contractor, ay 40 to 50% na raw ang sinasabi, ang nakukuha nilang cheque. Bakit ito nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil, pero ang inyong binabayad, nasa 40 to 50% na. Yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nagdidepende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsacertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last na, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabihin ni Engineer Alcantara eh. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero dito po, wala po siyang specific na sinabi kung kanino po. Before I recognize Senator Amy, who's next in line, may papakita lang ako na slide. This will be a test of your credibility. Paki-ano nga yung slide, yung piles of cash na pinakita doon sa House. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa House, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago, accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam po, nasa ganung year po yan, Your Honor. Okay, kanino yan tambayan na yan? That's a house. That's not within the
premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound ng yan? DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po, alam mo kung sino si Lauren Cruz. kilala ko po siya. Balininong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Oh, Opo. alam mo pala, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Your, sinasabi ko sa'yo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po tagadala naintindihan. tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya itong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa'yo, huwag ka magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa'yo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami paikutin dito. Senator Amy. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maliwanag sa ating budget na 2 trillion ang napupunta sa ating foreign assisted. Di pa napapag-usapan to. At dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng halos 1 trillion in the past 10 years, in the past 8 to 10 years. Matagal ko nang hinihingi, paulit-ulit ko nang hinihingi mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing, ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola. Asan na ba yung listahan ng mga project na to pagkalaki-laki ng foreign financing? Itong mga infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ako magtanong, humingi ng accomplishment report nila mula pa nung 2015, 2021 hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talagang maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB. Hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto kong malaman. Mr. Chairman, Madam Senator, if I may respond po. Si Director Ramon Ariola po ay nag-leave. Ito po ang OIC. Ako, lahat na lang nagre-resign at nagli-leave. Paano po ba yan, Mr. Opo. Chair? Mr. Chair, I was just informed now na naisumiti na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at kanino? Ngayong araw lang po na ito at nasubmit na rin po Mr. Chairman, Madam Senator sa Kasi inyong magre-recommend na ako ng subpoena duces tecum. Dahil ang tagal-tagal ko na nag-iintay, wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report. Nakakapagtaka. Mr. Chairman, Madam Senator, ito po, sinabit na po ngayon, kakabigay lang po sa akin ngayon at Nabasa na ninyo? Hindi pa po. Kakabigay lang sa inyo eh. hindi ko po nababasa. Di pa ninyo natutuklasan ang Hindi mga pa ho. himala ng flood control foreign assisted. Hindi pa po. Pangalan ng Pilipinas ang nakataya rito at wala akong maipakita itong mga listahan ng CDO River, ang Pampanga Bay, Pasig Marikina. Alam naman natin in NCR alone, bilyon-bilyon na ang ginastos dyan at wala pang maipakita. Pero mabalik sa foreign assisted, this year alone, 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong flood control na foreign assisted portion? Mr. Chairman, Madam Chair, this is, I think, the initial submission na ibinigay po ng UPMO. Nako, August 17 pa yan hinihingi. Ang tagal naman Apologies, nila mag-produce. Apologies, Mr. Chair. Ngayon ko lang din po nakita ito. Nasabit na rin ito. Gaano ba kahaba yung leave ni Director Ariola? Gano'n ka ba? Dami naman nagtatago. Hanggang October 10 po ang kanyang final na leave. Pero ito na po ang mga dokumento. Pero sabi mo, initial pa lang. Opo, mukhang Pinagtatakahan ko kasi 9 billion dati, bakit lumobo sa 16 billion?
sa foreign assisted. Opo, we will submit this already today. I think the advance copy has been sent po to the office of the good senator. No, we're not in receipt of any copy. Sinong staff? Nasubmit daw po kay Ma'am Joy Apostol. J. Apostol. Kailan po? Kaya During the last Wala. Yung binigay sa akin folder na halo-halo, sinasummarize po namin pilit, hindi naman maintindihan, halo-halo yung flood control, yung iba pang project na foreign assisted. Baka naman pilit ninyo kami linilito. Opo. Sinumiti po last hearing daw po itong folder na ito na listahan ng Yes. Opo, lahat ng foreign assisted It's projects. incomplete and jumbled with other projects, nothing to do with the flood control. But nevertheless, it approaches the amount of 1 trillion. Para Flood ma-inspect control, rin yan ng ating mabuting chairman dahil parang hindi nahahalata, marami ring nauubos na flood control funds dito sa UPMO. At alin talaga ang accomplishment. Kasi dyan sa report na yan, wala naman nasasabi kung completed, hindi completed, on its way, malamang ghost project na naman. Opo. Dito po sa folder na makapal, no, na nandito ho lahat ng proyekto, meron pong status na nakalagay. Pero ang sinabi po sa akin ng OIC ng UPMO Flood Control, nasubmit na po itong summary. Summary ito nito. this one, yes. Okay. Ito po ay siguro mas madali pong i-comb through ng ating committee. Kasi maraming nagre-reklamo rin sa sarili kong probinsya na marami sa mga flood control ng UPMO ay talagang ghost project rin. Na ni Anino hindi nakikita at yung UPMO talagang gatasan, ika nga. At eto nga, nagtataka kami, how are the infrastructure projects of the local government or even of the national government aligned with these foreign assisted projects because they seem very whimsical and capricious in choice as well. Ang balita, palakasan sa UPMO para makakuha ng milyong-milyong project. Madam Chair, to be quite frank, hindi pa ho namin nasisilip itong UPMO projects on flood control nitong nakaraang 2 linggo. Kami po ay nag-focus po talaga sa locally funded projects pero maaasahan po ng komite na titignan na rin po namin ito. Pero initial po submission ito, isinumiti na po ito sa committee ngayong araw. Yes, I'd be very grateful for that given the Makakaasa po kayo, very Madam big Chair. amounts that are involved. Bilyon-bilyon rin ito at trillion na kung isusuma total yung mga nakaraan na taon. Sa NCR alone, following on the interpellation of our other senators, meron dito sa Metro Manila lamang 80.45 billion sa foreign assisted. Ang nakalista, ayon sa inyong listahan na binigay na napakagulo, andito yung iba't ibang pumping station, arito rin yung mga Pasig Marikina. Bakit sa kabila ng bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station na? Kindly, that will be your last question, That's Senator correct. Amy. Nababara ba to ng drainage? May issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung 6? May 6 na sinasabing Metro Manila LGUs na meron ng meron na silang plano. Mr. Chairman, Madam Senator, makakaasa po kayo na we will look into all of these and these are very important and legitimate questions po that are being asked. By way of warning lang po, outside of my questioning, may suggestion lang po ako kasi nabanggit yung tungkol sa LGU. Ako po galing sa LGU, pagkatagal-tagal kong governor, nais ko sana isuggest lamang bilang ay may solusyon
na imbes na approval, kasi natatakot ako, makaltasan palalo ng LGU. Nung governor ako, may mayor ako at barangay captain, minsan talagang humihingi. Hindi ko talaga mapigil. I'd suggest na unang-una dapat may notice to LGU of the project. Ikalawa, planning, consultation, kasama yung LGU. Ikatlo, imbes na approval, close coordination with the LGU. Thank you, Senator Marcos. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan Tama malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MYPS? Hindi ko alam. Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng multi-year year project programming. Scheduling. Yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period po. Alam po niyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Aagamin ko po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam, Alam aagamin po ko po. niyo yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin. Kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan, kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. sumbong sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po riyan halos 100 o 1,000 proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito.
si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganun, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago niyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya Katulad po ng ano? Ng tourism, ng DOTR, ng agriculture, Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, TICAS, PNP, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ho ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yun nga po Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator hindi Marcoleta, naayos yung kindly sistema. wrap up because you have 5 seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan, as an aside, sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala o na-operan. Gusto ko pang ilagay sa record, ako po, 18 taon naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas na po ako dyan na sasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako nagte-text na gano'n? Nagtataka rin po ako Anyway, Senator Jinggoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed, I would like to ask for a consideration from the chairman, from the Senate President, and from all our colleagues that to give us additional minutes since I was... How many minutes are you asking? Together with Senator Joel Villanueva, was directly accused by a certain Assistant District Engineer Bryce Hernandez. How many minutes more are you? 10 to 15 minutes more if possible. I leave it to the members. Is there an objection to the request? 10 to 15 minutes more.
10 minutes. Kung may objection, total of 10. Excluding 10 my, minutes. Kung wala excluding po my opening, objection, excluding my hindi opening na po, statement. isama nyo na yung opening statement. 15 Baka minutes na napakahaba po. eh. So 10 minutes. You're given 10 minutes Thank with the permission of the other members. Thank you, Mr. Chair. Thank you, my colleagues. Magandang umaga po, Mr. Chair, sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pagdinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang ating tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa gitna ng investigasyon ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at di umano'y partisipasyon o sabuatan ng DPWH at iba pang mga opisyal na gobyerno, private contractors at miyembro ng Kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malinaw po na dahil sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito, sa kasamang palad tayo ay naging target ng hindi makatarungang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Ginawa niya lahat na ito habang pinupuno niya ang kanyang sariling bulsa at pinupundahan ang kanyang marayang pamumuhay. Alam kong kahit paano ay makaka-relate po kayo sa sitwasyon ito, Ginoong Tagapangulo, dahil kayo rin po mismo ay nakaranas na maging target way back in 2001 when a certain Ador Mawanay who was masquerading as a whistleblower ay tila nilin lang ang publiko sa kanyang maligaw at maling pahayag. Sa isang kakaibang pagbago ng kapalaran, this representation na masigasig na naghahanap at naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga anomalyang ito ay naging puntirya ng mga kasinungalingan. Ako po ay inaakusuhan ng isang taong nahaharap mismo sa mabibigat na aligasyon. Someone whose testimony is riddled with inconsistencies and denials which cast serious doubts about his credibility. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-akusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House. Sa huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng TRICOM, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng naniniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ang kanyang di umano'y takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Gayunpaman, wala makapagsabi na ang Senado o sino man sa mga miyembro nito, past or present, ay pinahintulutan ng sino mang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced o di kaya exposed sa kahit anong pisikal na panganib. I will leave for now to the chairman and other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His accusations against this representation and Senator Joel Villanueva and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain of lies and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling na kahit harap-harapan mo silang kumprontahin ay magsisinungaling pa rin. Naniniwala ako na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagkamal ng pondo mula sa kaban ng bayan, ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng baha at kalamidad. Hindi ako matitinag ng mga kasinungalingan na naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa katiwalaan bumabalot sa mga flood control projects. Buo ang aking loob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. We're all seeking the truth, to exact accountability, and to safeguard the trust given to us by the Filipino people who elected us. They deserve and demand no less. Okay.
I will proceed now with my questions, Mr. Chair. Tatanungin ko muna si Ms. Mina Elampar Jose. Una-una, kanina lamang ako nabigyan po ng kopya ng inyong sinumpaang salaysay. Meron lamang akong ilang katanungan upang malaman ng taong bayan ng katotohanan sa likod ng sinungalingan ni Bryce Hernandez laban sa akin. Okay? For the record, ano po ang kumpletong pangalan ninyo? Your Honor, if I may, can I have please a short statement? I hope you will not deduct it from my time. Oh, hindi. Kasi yung responses hindi kasama. Go ahead, please. Yes, Your Honor. Yes, I am Mina Jose, and I am appearing before this committee in my capacity, in my personal capacity, and as a representative of WJ Construction. I came before this committee with the humility and respect to share the truth. First of all, I thank the committee through the leadership of our chairperson, Honorable Senator Panfilo Lacson, for giving me this opportunity to explain my side. Today, I wish to clear not only my name, but also the name of WJ Construction and those personalities who have been unfairly dragged in this controversy. I wish to clearly state first that to the best of my knowledge, Beng Ramos is not and have never been a staff of Senator Jinggoy Estrada or any senator or congressman. I have known her only as a staff of the Blue Ribbon Committee, particularly the Broom. And as far as I know, Beng is a dedicated government employee who has never been involved in any controversy, especially in this anomalous flood control projects that Ade Bryce mentioned in the congressional hearings. And as for myself, I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. WJ Construction, which my partner and I have devoted decades of honest work to build, has always stood on the strength of its good reputation. We have completed numerous private and government projects, no ghost projects, no substandards. Our clients can attest to the quality of the work and the integrity with which we conduct ourselves. Everything I know and all that I can share in this hearing, to the best of my knowledge, have been fully narrated in the affidavit that I have submitted to the committee. I am here today to affirm those truths, to defend my integrity, and to stand firm for the good name of WJ Construction, which represents not only my family's livelihood, but the honest labor of the many people who have worked for us. I'm sorry, Your Honor. So emotional. Thank you so much. Thank you, Ms. Mina. Itong affidavit dated September 17, ito ba'y malaya mong ginawa at walang nagpwersa o nananakot sa'yo para gawin ito? Wala po, Your Honor. Actually, I made the narrative myself and just asked my lawyer to please prepare it in a legal format. Okay. Kayo ba nangongontrata sa DPWH? Yes, Your Honor. Alright. Ang WJ Construction ay negosyo nyo. Tama po ba? Yes po. Kailan kayo nagsimula magnegosyo? Okay, Pumasok sa construction business. WJ Construction started po as sole proprietor when my husband was still single in 1998. And tuloy-tuloy lang po yung kanyang paggawa ng projects in both private and government projects. And in 2021 po, it transitioned into a one-person corporation. So, ano yung mga kontratang nakukuha nyo sa DPWH? Meron bang mga flood control projects? Meron po kami huling last ginawa na flood control in 2023 po. 2023? Yes po. Ano-ano po lugar? Sa Manila po. Sa Manila lang? Yes po. Okay. Ilan yung mga flood control projects ninyo? So far yun pa lang po. Isa lang? Yes po. Magkano halaga? 24 million po, Your Honor.
Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were Yes, here? Your Honor. Yes po, Your Honor. Ano po ginagawa niyo rito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Uh, Pwede ba malaman kung Your Honor, if I may, it was already stated in the affidavit po that I have submitted. And with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in Yes, any I know. of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay rito sa Senado? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Anong ginagawa niya in the past dito? Matagal na po yun, nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So, sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. The permission of Senator Estrada? With the permission of His name Senator. has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami tatanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo on September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Masusundan na lang natin ito, no? Ano, sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong Okay, oras? so from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa
computer. And then, nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor. Doon ka mag-register. So, pag akyat po, nakikita niyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guest po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag niyo po yung pangalan niyo, yung phone number niyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes po. Sige, tuloy niyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nag-picture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, and din, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? And had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never submitted any documents. Hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff, Yes, to whom I have mentioned before. Senator Erwin, please, no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ/Beng Ramos ay magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po
nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung nag-ano ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera para po. kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit. Wait for a while, ano? And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, hindi ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minensyon mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. Yes. So that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, hindi ba? Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay pinagtugtong mo Senator kasi Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So, nung sinabi niya po... Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. Yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction, sa DPWH, na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo, ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may I interject? Mr. Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon. Ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, with the, Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members,
we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. No? Thank you. Thank you. Alright, napakinggan at napanood po natin ang Blue Ribbon Committee. Privilege speech ni Senator Jinggoy delivered at September 10, 2025. Alright, maraming salamat sa panonood pagkinig dito kay Rob Trip and see us again the next one. Alright, thank you so much.